Ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa dalawang ayos ng pangungusap. Una, ang karaniwang ayos ng pangungusap at ang pangalawa ay ang di-karaniwang ayos ng pangungusap. Ang karaniwang ayos ng pangungusap ay nauuna ang panaguri kaysa sa paksa ng pangungusap. Samantalang ang di-karaniwang ayos ng pangungusap ay nauuna ang paksa ng pangungusap kaysa sa panaguri. Ito rin ay ginagamitan ng panandang pangkaraniwan na ay bilang pananda. Narito ang mga halimbawa ng karaniwang ayos ng pangungusap. Una, masayang nagpapakuha ng larawan ang mag-anak. Pangalawa, nasa tabi ng ilog ang bahay ng aking pinsan na si Julie. Pangatlo, makukulay na itlog ang kakailanganin ni Joy para sa kanyang proyekto. At ang pang-apat, napakagandang pagmasdan ang mga puno ng Nara. Narito naman ang mga halimbawa ng di-karaniwang ayos ng pangungusap. Una, ang bulaklak na binigay sa akin ng aking kapatid ay mabango. Pangalawa, ang alagang baboy ni Aling Marta ay matamlay. Ang pangatlo, si Jane ay nakatanggap ng bulaklak mula sa kanyang kasintahan. At ang pang-apat, ang paboritong kulay ng damit ni Jeneline ay pula.